Yo, what's up? Anong petsa ba ngayon? August. Pero parang summer ang init. So, dahil di tayo nakakapag-ride, masyadong busy eh. Baila pang oras. Bali, share ko lang sa inyo kasi may dumating akong package galing sa abroad. Then, Shopee lang. Ito. Maintenance muna tayo ngayon. Wala muna tayong ride. Total, hindi na rin naman talaga nakakapag-ride. Talagang sobrang bihira na lang. Maintenance. Unbox natin to. Tsaka, kabit natin doon. Alright. So, ito mga paps. Mga papi. In-order ko Shopee. Kasi, maintenance mode na ng ng motor ko. Bali, walang magawa kaya naisip kong gawa ng vlog to, no? Eh, tamang trip lang naman eh. Ito, mga bolts, mga pansamantala lang para, ay puta, hindi ko na naka-plastic to. Yan, mga ganito lang. Kasi kulang-kulang yung tornilyo nung bearings ng motor. Parang may-ari, kulang-kulang yung tornilyo. Walang yung seller ko, hindi mo lang plastic muna. Bali, ito yung kaya tayo busy, kaya hindi tayo makapag-ride kasi sa mga projects din. Ayan, tulad yan, ang project yan, yung auto. Ito, hindi pa tapos ang project ko dito. Tapos itong XR, mga nagagamit naman, kaso may mga gusto akong gawin eh. Gusto kong may mga project ako sa kanila na kailangan kong tapusin. So ito, set aside natin ito. Masali ito. Yan. Ito yung sprocket and chain. Buksan natin. Yan siya. Kudo sa seller, Bicol Speedtech. Galing pa ng Bicol, in-order ko nung Biyernes. Tapos today, Sunday, August 26, dumating na agad. So, ang bilis. So, ito yung in-order ko. Perfect power na sprocket and chain. So, hindi ko alam kung okay ito. Pero dapat kasi magdi-DID ako na chain kasi palitin na yung kadena ko, maingay. Kaso ang problema ko, sprocket. Hirap ako makahanap ng ng 15 tsaka 42, which is yung size na nakakabit sa akin ngayon. Hirap ako makahanap. Hindi ko alam kung anong magandang brand ng sprocket. Ang meron nandito kasi is TSR. Medyo 50-50 yung review eh. May sabing malambot, may sabing okay. So sa page ng Yamaha SA, recommended nila ito, perfect power. So subukan natin kung okay. Tsaka medyo tight ang budget eh. So ito yung sprocket. 43 teeth, wala kasing 42 eh. Yung sa seller walang 42. Tapos 15 engine sprocket. Tapos ito chain 48, ewan ko kung ilang links to. Pero ang stock kasi is 126. Ang binibili ko DID 130. So wala nakalagay dito kung ilan. So ayan, salpak natin. So ito siya mga repa, mga paps, ingay na, DID to eh. Hindi ko pa nga nagagawang putulan to kaso masyado nang maganit.
Well, siguro kasi pangalawang palit ko na to from stock. Sa una may-ari, stock to na nabigay sa akin, and then pinalitan ko na yung chain. Unfortunately, actually itong engine sprocket parang okay pa naman, hindi pa naman siya matulis. Pero itong rear sprocket, medyo may tulis na eh. Compare natin dito sa bago. Ito. Kaya yun, ewan ko kung magandang klase to. Perfect power. Sabi nila okay daw. Well, malalaman natin. Tsaka plus 1 tit lang naman yung ano eh, yung dadagdag ko. So point something lang ang magiging difference sa ratio. Yan, so ayan, baklas ko na. So madumi, napakadumi. Parang baka palitan ko na rin to para lahat bago. Engine sprocket, rear sprocket, tsaka kadena para mas smooth. Ayan siya, yung stock na sprocket. Bali pinalitan ko na nga rin pala tong SA ng FSA na mags. Bumili ako ng mags online, tapos ako na nagkabit. Plug and play lang naman para sa mga gustong magpalit din ng ano, ng mas malapad na gulong. Kasi yung iba 120, 130 pinipilit ikasya sa stock na mags. Ang lapad lang nun is 2.15. So donut na donut. Well, sorry sa word pero ano sablay. Kasi hindi mo magagamit yung lahat ng contact patch ng gulong. Tingnan nito, 120 lang to, pero dahil ang lapad nito is 3.50. So gamit na gamit mo, sulit na sulit mo yung ano, yung gulong. Yung iba pinagpipilitan pangit tuloy tignan. So yun, ang kailangan nyo lang doon is ito, huwag nyo papalitan to. Ito yung nandito huwag nyo papalitan to, kasi kapag pinalitan nyo to, itong spacer ng sprocket, mawala sa alignment itong kadena. Mawala sa alignment dun sa front sprocket engine. Kasi kaganyan yan, maiksi papalit kayo maiksi pang FSA. Yan, ganyan. Kaya huwag nyo papalitan to. Ang papalitan lang dyan yung spacer sa loob. Yan, yung spacer na yan, tsaka ito spacer dito sa kanan, puro pang FSA. So FSA na mags, FSA na spacer, sprocket spacer, flange spacer, tapos ito spacer. Yun, so baklasan muna. Baklas muna tayo ng kadena. Tapin lang natin yung lock na ito sa itaas. Ay puta, naka-ano nga pala, naka-neutral, ay naka-cambio. So baklasin muna natin. Challenging lang talaga itong quality talaga itong DID. Ang hinahirap tanggalin. Alright. Yan. So dito tayo sa engine sprocket. Yan, so cambio nyo muna to kasi naka-neutral. I-cambio nyo para hindi magpaikot-ikot, madali nyong makalas. Malambot lang naman to Itong mga ganitong bagay, mga ganito kalilit at tornilyo, hindi kailangan kahigpitan yan. Wala higpitan pero wag todo. Ito pagka nalaustro dyan, GG. Siyempre samantalahin ko na rin pagkakataon na linisan tong engine sprocket bay. So tanan, sa loob ng ilang taon, inspect tayo. Diba? 9 years. 2015 to kinuha ng tropa
yung first owner. Ganda pa rin. Napunta sa akin to mga 15,000 yata kilometers. So ngayon nasa 50 na. Mas marami pa akong naitakbo kaysa sa kanya. Goods pa rin, oil seal, wala pa rin naman tagas. Madumi lang gawa sa langis ng kadena. So bakbakin naman natin tong rear sprocket. Ayan, so balik nyo muna ito dito sa sa pagka magbabaklas kayo ng sprocket ng rear sprocket, lagay nyo muna siya sa mugs para walang palag, hindi na kayo magkokontrahan. Kasi ayan, ito stock sprocket to, stock ni Yamaha. 9 years 50,000 kilometers almost, kasi 49,000 49,000 and something. 50,000 kilometers, kulang-kulang. Siguro papalo na ganun kasi may mga ilang beses na tinakbo to na walang speedometer cable. Pero wala pa ring alog sa damper Easy peasy. So, baklas. Ito siya medyo okay pa naman. Hindi pa naman siya ganun katulis pala. Madumi lang. Medyo pwede pa siyang itabi, linisin. Salpak lang natin to. Yan, nakasalpak ko na. Medyo sobrang fit. Wala siyang allowance. Medyo kailangan pukpukin ng bahagya para pumasok. Unlike netong stock, easy peasy. Isang ganyan kasi may konting space. Pero ito, wala sikip. Okay. So, ano na tayo? Salpa ka na. Siyempre, double check natin yan sa dito. Ito, hindi ko alam kung tama ito. Okay lang mabasa itong oil seal dito sa engine sprocket, pero wala binasa ako na. Okay lang basahin ng diesel Ang gusto ko lang malinisan sa bagay na to. Hindi ako sigurado, pero isa lang ang sigurado ako. Gusto ko lang maging malinis to bago ko isalpak yung bagong sprocket. Okay na to, goods na to men. Mga paps, bali lininis ko rin tong engine sprocket. Ito ko napansin na hindi na pala siya okay. Hindi pa siya matulis. Wala pa siyang tulis. Kaso yan yun naman, nakaganon na. Ganon na yung yung mga ngipin. Mukha na siyang sinag ng araw. Hindi na siya diretso. So wala na to. Alright. So salpak na tayo. Salpak na natin tong si Perfect Power. Siguro natin nakakambyo para walang galaw pag hinigpitan. Ito, kailangan isang kamay lang to. Siguro yun.
to. Pagka hindi na kaya ng tama na. Baka mapasobra pa. Ayan. Goods na yan. Normal lang na may play yan. Kasi pagka walang play yan, bubungiin niya yung transmission gear, shaft. So kabit na tayo ng gulong, tapos salpak na natin yung kadena. So yun, salpakan na lang tayo ngayon ng kadena. Pero hindi ko alam kung babawas ako kasi nakalagay dito 130 links eh. Daming ano dito? Daming tamon. So kailangan ko magbawas. Kailangan ko magbawas ng siguro 2 link. Bawas tayo. So ito siya. Dito nyo ikakasa kapag magkakabit kayo ng lock sa sprocket para mas madali. Kasi kapag dito maglalaglag pa yan. Tapos yan, kabit nyo tong hayop na matigas na rin. Kailangan pagka nagkabit kayo ng lock, nakatalikod. Kapag ganito takbo, kailangan nakatalikod. Kasi pagka ganyan, pag may tinamaan na bagay yan habang umiikot, pwede niya itulak to palabas, tanggal ang kadena nyo. Kaya kailangan laging nakatalikod. Tapos splice, tulak lang yan. Ibaba natin para may anggulo. Tak. There you go. Adjust na lang dito. Tapos higpit. Goods na. Ayan, so okay na. Okay na, ganda niya lang. Kasi gold. Kasi to, gold din to eh. Nabahiran na ng grasa. Ayan, smooth na yung takbo. Wala na yung ingay. Kasi yung kadena ito, medyo wear na. Tapos, asan na yun? Ito talaga ang problema. Hindi na tuwid yung mga ngipin. Nakabaling na pakaliwa. Yun din na naging dahilan kung bakit wala pang putol yung itong DID chain na to, eh bumigay na dahil sa wear sprocket. Hindi ko napansin, kinapa ko lang kasi yung tulis eh hindi pa matulis, pero hindi ko na, pag nasa loob kasi hindi ko makikita na na balikon. So yun, lesson learned. So okay na. Yun, yun nga, konting tip sa pagkabit ng FCA mags. Kailangan spacers lang kailangan mo mags, flange spacer, tsaka brake panel spacer. Yun lang. All goods. So ayun, ligpitan na lang to. Tapos Sabado punta lang kami ng Batangas ni Mrs. Makikipiesta. Tapos silip lang ako ng isang place doon somewhere in Batangas. Silipin ko lang, titestingin ko na rin yung combination ng 1543 sprocket para sa SA. Kasi sabi nila, yun daw ang pinaka-perfect. Sabi nila, malalaman natin.
as much as possible sana ayoko magpalit ng ano gusto ko 42 lang kasi sa hatak, arangkada wala nang problema kasi naka-block ako, naka 63mm to. Bale ito yung pinagugulang ko ng pansin ng break in ng gabi ng mga nakaraan, panay night ride ko para lang mag break in. 28mm carb, 63 bore. Hindi pa ako nakapagpalit ng pipe pero pagka nagka-budget, hopefully September, bago yung charity namin sa San Ildefonso, Bulacan, may sabay ko na. Kaya hindi pa ako makabakpak masyado Bukod doon, pigil, gawa nga may problema yung sprocket. Comes to follow. Yun, so overall goods. Ayun, so madali ang end clip lang tayo at medyo malamok na. Medyo ginabi na rin kasi nilinis ko pa yung garahe, yung mga grasa na nahaluan ng diesel na naglinis ng kadena at saka yung sa engine sprocket side tumakon sa higi, kaya nilinis ko pa, scrap ko pa. So hopefully ito Perfect Power na brand ng sprocket and chain, tapos 1543, hopefully maganda yung performance kasi recommended naman nila ng karamihan na nandoon sa SA page. Ganito. Tapos yung kadena ko na DID, hindi ko alam kung kaya pa pero dito nagkaroon ng problema sa engine sprocket, balik ko na yung mga ngipin. So yun, yun yung SA. So yung performance to follow na lang siguro during upcoming ride na yun nga, sa Batangas, Bawan, Batangas, 17. Tapos next month charity ride sa San Ildefonso, Bulacan. So yun, ang init. Peace out.